2 taon na ang nakalipas. Pero hindi ko pa rin nakakalimutan ang unang beses na humanga ako sa isang babae. Masasabi kong maliban sa maganda at matangkad, ay malakas din talaga ang apil niya. Kasagsagan pa lamang noon ang aking pagbibinata. At masasabi kong hindi ko makakalimutan ang nakakabaliw na imahe niya. Walang araw na hindi bumalik sa alaala ko ang mistisang mukha niya. Matagal na panahon din bago ako muling bumapak sa bahay ng aking tiyo Alberto at tia Lani. Palagi akong may dahilan sa tuwing nagyayaya si nanay dahil mas una akong tinatamaan ng hiya dahil sa misis niyang si tia Lani. Napakaswerte niyo talaga, tito. Sana maging kasing swerte mo rin ako balang araw. Tanda ko pa ang mga kalokohang sinabi ko noon sa aking sarili. Nung unang ipakilala nito sa amin ang asawa niya. Magmula pagkabata ay sanay na akong kinukumpara sa aking tito Alberto dahil halos lahat ng facial features nito ay nakuha ko raw. Ang tangkad niya ang pang-basketball player, morenong kutis, machong pangangatawan, at maging ang malalim na dimples sa magkabila niyang pisngi ay mayroon din ako. Siya nga pala, tawagin niyo na lang ako sa pangalang Derek, 21 anyos at kasalukuyang kumukuha ng kursong marine engineering. Noon pa man ay pangarap ko ng makasampa ng barko. Isang bagay na pangarap din ni Tio Alberto, ngunit hindi niya naabot dahil sa kahirapan ng buhay nila noon. Hindi naman sa pagmamayabang, pero habulin ako ng mga babae, mapaeskwelahan man o kahit saan. Naranasan ko ng ligawan ng mga babaeng kaedad ko, mga babaeng mas matanda sa akin, at mga willing daw na maging sugar ko. Bago pa man mapahaba ang kwento ko, gusto kong ibahagi sa inyo ang isang karanasang hinding-hindi ko makakalimutan. Isang bagay na hindi ko maaaring sabihin kahit kanino man, lalong-lalo na kay Tio Alberto. Derek, bakit nasa labas ka pa rin? Anong oras na? Ganun na lamang ang gulat na naramdaman ko nang marinig ang boses ni Tio mula sa aking likuran. Wala naman po. Nakikipiso wifi lang ako. Hindi pa rin kasi naayos ang internet connection namin hanggang ngayon. Kununtuon niya naman akong tinitigan. Siguro'y nagtataka siya dahil hindi nabanggit sa kanya ni nanay na may kailangang ayusin sa wifi namin. Ganun ba? Gusto mo bang sumama sa bahay? Naka-internet fiber naman kami para mabilis mo ring matapos ang ginagawa mo. Huwag na po, Tio. Malapit na rin naman ako matapos eh. Pagtanggi ko sa alok niya dahil lang totoo, ayoko talagang pumunta doon dahil naiilang ako sa misis niya. Pero nagpumilit pa rin to. Halika na, para makalibre ka na rin ng hapunan. Alam mo naman ang tita mo, ipaghahanda ka nun kaagad kapag nakita ka niya. Wala tuloy akong nagawa kung hindi sumakay sa sasakyan niya. At matapos ang ilang minutong biyahe, ay narating din namin ang bahay nilang mag-asawa. Han, nandito na ako. Kasama ko si Derek. Malakas diyang sigaw nang makarating kami sa loob ng bahay nila. Wala siyang natanggap na sagot, kaya naman napalingon muna to sa akin bago muling tinawag ang misis niya. Napakamot na lang ng ulo ang aking tiyo nang wala pa ring sumasagot. Busy yata ang asawa ko sa taas. Dito ka muna at pupuntahan ko, okay? Napatango lamang ako kahit ang totoo ay hindi mapirmi ang mga mata ko sa isang lugar. 2 buwan na rin magmula nung huli kaming pumunta dito ni nanay para ihatid ang pinadalang prutas ni na lola. Pero ang laki naman na yata ng pinagbago ng bahay nilang mag-asawa. Mas nadagdagan ang mga gamit, maging ang mga indoor plants at figurines. Siya nga pala, Derek. Natigilan ako nang biglang huminto sa paglalakad si Tio. Ano ho yun? Pakicheck nga kung connected ka pa rin sa wifi. Kung hindi na,
Nasa likod ng malaking pink rose figurine ang bagong password. Pag-check ko ay hindi na nga connected, kaya kailangan kong hanapin ang sinasabi nitong figurine. Sa cabinet kung saan nakadisplay ang mga figurine ng misis niya ako unang pumunta, hanggang sa makita ko ang password na hinahanap ko. Derek? Kinakabahan akong napalingon nang marinig ang pamilyar na boses sa aking likuran. Kailangan mo ba ng tulong, Derek? Sa sobrang lambing ng pagkakasabi nito sa pangalan ko, ay bigla akong nailang. Hindi ako makatingin ng diretso sa kanya nang tuluyan akong humarap sa kanya. Oh, okay na po tita. Connected na ho ako sa wifi. Isang matamis na ngiti naman ang sinukli niya sa akin. Sige, tinihintay ka na ng tiyo mo sa dining area. Sumbay ka na raw sa amin ng hapunan. Hindi ko na napigilan ang pagmasdan siya ng palihim. May kanipisan kasi ang suot niya ang pulang nighties, kung kaya naman aninag ang anumang meron siya. Bumagay naman sa maputi niyang kutis at balingkinitang katawan. Dahil medyo may katangkaran to, ay mas maiksi ring tingnan ang suot niyang nighties, kung kaya't litaw ang makinis at mahaba niyang legs. Pigilan ko man ang sarili ko, pero muling bumabalik ang pagtingin ko sa kanya ng mga oras na iyon. Sige, at kukuha lang ako ng mainit na sabaw sa kusina. At muli siyang tumalikod. Tulungan ko na po kayo. Nagmamadali akong sumunod sa kanya hanggang kusina habang hindi ko pa rin to nilulubayan ng tingin. Ang sarap po niyan, ang sarap naman ng tinola niyo. Sabi ko habang nakatingin sa katawan niya, habang hawak ang inabot niya sa aking mangkok. Alam kong napansin niya yun, kaya lihim akong napangiwi. Buong akala ko'y magagalit siya sa akin, pero natawa lang siya habang nakatingin. Hahakbang na sana ako papalayo sa kanya, nang bigla niya akong hinawakan sa braso. Wait lang, Derek. Humakbang siya papalapit sa akin. Hinintay kong ilagay nito ang serving spoon na hawak niya sa bangkok na dala ko. Pero hindi yon ang ginawa niya. Teka bakit po? Hindi na ako nakapagsalita pa nang tuluyan siyang lumuhod sa harapan ko, kasabay ng pagkalas ng aking sindron. Huwag kang maingay, baka marinig tayo ng tito mo. Mahina niyang sambit habang nakatingin sa kanan. Unti-unti niyang kinakalas ang sintron ko nang biglang tawagin siya ng asawa niya. Hindi ko makakalimutan ang pilyang ngiting yun nang humupa ang naudlot na tensyon sa pagitan namin. Masarap ba, Derek? Muntik na akong masamid nang marinig ang tanong ni Tiyo habang humihigop ako ng sabaw sa hapag. Ngumiti ako at saka sumagot. The best pa rin po ang tinola ni tita. Sabi ko kahit ang totoo, ay may ibang ibig sabihin ang sinabi ko na kaming dalawa lang ng misis niya ang nakakaalam. Bagya naman silang nagkatitigang mag-asawa, kaya wala akong nagawa kung hindi yumuko na lamang at mas pagtuunan ng pansin ang mga pagkaing nasa harapan ko. Mabuti na lang talaga at niligawan ako ni Lani noon. Kung hindi, baka asin at asukal pa rin ang dinidildil ko hanggang ngayon. Parang napukaw ang interes ko sa sinabing yun ni Tio Alberto. Siya po ba yung naligaw sa inyo? Nagtataka kong tanong. Dahil ito ang unang beses na nabanggit nila ang tungkol doon. Sabay lamang silang tumangot tsaka natawa kong tinitikan. Dahil masyadong mahilig mag-experiment sila ni, kaya pati ako napagdiskitahan niya. Han naman, saway naman ang asawa niya na may kasama pang malakas na tapik sa balikat. Maging ako ay natawa na rin sa takbo ng usapan naming tatlo. Pakiramdam ko tuloy, unti-unti na ang nababawasan ang ilang na nararamdaman ko habang nakikita ko silang nagbibiruan at naglalambingan. Napaisip tuloy ako kung sadyang napaglaruan lang din ako ng asawa ni Tio, kaya nangyari ang lahat ng yun. Ilang linggo na rin ang nakalipas.
Pero hindi pa rin ako makapaniwala sa tensyong namagitan sa amin ni Tita Lani sa kusina. Nak, pwede mo ba itong ihatid sa bahay ng tito-tita mo mamaya? Pakisabi pinabibigay ng lola mo. Ayoko mang pumunta muna doon, pero wala naman akong naiisip na idahilan. Alam kong hindi rin naman kayang buhati ni nanay ang karton papunta sa kanila. Oh, Derek, napadan ka yata. Anong mayroon? Bungad sa akin ni Lani matapos niya akong pagbuksan ng pintuan. Mabilis ko namang nilapag sa sulok ang bitbit kong karton malapit sa may pintuan. Pinapahatid po to ni nanay Galing raw po kila lola. Sinadya ko talagang iksian ang sagot upang huwag nang humaba pa ang usapan. Hanggat maaari ay umiiwas na rin ako ng tingin kay Lani, lalo na sa suot nitong kahit sabing simpleng puting sando at maiksing maong short lang, ay nakakabaliw pa ring pagmasdan dahil natural ang kaseksihan nitong taglay. Tuloy ka muna, Derek. Tamang-tama, may inihanda akong merienda. Huwag na po. Busog pa naman ako Giit ko. Pero imbis na makinig sa akin, ay bigla na lamang niya akong hinila. Papasok sa loob ng bahay. Sige na, huwag na mahiya, Derek. Alam ko namang paborito mo lahat ng niluluto ko. Wala akong nagawa kung hindi kumain ng French fries at soft drinks. Kasama si Lani. Kahit ang totoo, ay gustong-gusto ko na sanang umiwas muna sa kanya. Hindi lamang dahil sa tuksong hatid nito, kung hindi bilang respeto na rin sana sa aking tiyo Alberto. Wala ka bang pasok ngayon? Wala po May emergency meeting daw po yung prof namin. Ganun ba? Napansin kong humina ng bahagya ang boses nito. Marahil dahil seryosong-seryoso ang dating ng pakikipag-usap ko sa kanya. Sulitin mo ng ganyang setup. Dahil kapag nakapagtrabaho ka na, ay magagaya ka na rin sa tiyo mong gabi at Sunday na lang ang pahinga. Kaya nga po pagsang-ayon ko gamit ang malamig na boses. Siguro naman sa mga oras na to, ay pansin ni Lani na medyo mailap ako sa pakikipag-usap sa kanya. Ilang minuto ang lumipas. Bala ko na sanang magpaalam dito nang maunahan niya na naman ako. Siya nga pala, Derek. May girlfriend ka na ba? Ramdam ko ang matinding kuryosidad sa tono ng pananalita niya. O kaya naman, sinasadya niyang patagalin ang usapan namin. Ayoko munang kumuha ng sakit sa ulo, sabi ko. Sakit sa ulo? Anito at saka hindi na napigilan ang humalakhak. Ganyan na ganyan din ang linya ng Tito Alberto mo noon. Mga babae kasi ang nanlilikaw at naghahablos sa kanya. Nakatingin na siya ngayon sa akin, pero halata akong higit pa sa pinag-uusapan naming dalawa ngayon ang gusto niyang pag-usapan. Alam mo, hindi na ako magtataka kung bakit. Dahil magkamukha talaga kayong dalawa. Magkasing tangkad at magkasing kutis. Lahat na yata nakuha mo sa kanya. Napangiti na lamang ako sa sinabi ni Tita Lani. Ibig sabihin, gwapo din si Tiyo. Biro ko. Tumango siya at saka muling natawa habang sumasagot. Oo naman, kahit babaero. Mabuti na lang talaga at kasal na silang dalawa. Kung kaya't hindi na siya nagsiselos, kahit gaano pa karami ang babaeng lumalapit dito. Pero sadya naman yatang hindi silosa si Lani dahil wala naman tong maaaring pagmulan ng kahit na anong insecurities sa katawan o pwede ring sabihing nagagawa niya ring sakyan ang mga kalokohan ng asawa niya. Kumbaga, siyang nagsilbing standards, hindi lamang sa mister niya kung hindi maging sa akin. Babaero ka rin ba tulad ng asawa ko? Nabigla ko sa tanong niya. Hindi naman po ako babaero. Nasa tama lang ako. Akala ko matutuwa siya sa sinabi ko. Pero ilang beses itong napailing sa kinauupuan niya na para bang may mali sa naging sagot ko sa kanya.
Alam mo, Derek, hindi ka makakascore kung masyado kang mabait. Kunot noon niya akong hinarap, tsaka pinaningkitan ng mga mata. Tsaka huwag mo namang hayaang masayang ang lahi niyo. Hindi ako sumagot sa mga pahiwatig niya. Bagkus, inilapag ko na lamang ang hawak kong babasaging baso sa mesa habang sinasagot siya sa aking isipan. Kung alam mo lang ang totoo, hindi naman talaga ako mabait. Nakatago ang kulo ko at marunong lang talaga akong magkontrol kahit papaano. Tulad na lamang ngayon, habang kaharap kita at halata akong nagpapakita ka na naman ng motibo sa akin. Wika ko sa aking isipan. Napagitnaan kaming dalawa ng isang mahabang katahimikan. Hanggang sa mapansin kong makahulugan na ang sunod ng ngiting binigay niya sa akin. Napakabilis ng mga pangyayari. Hindi ko lubos akalain na makakalapit siya sa akin ng ganun kabilis. Pero, paano po si Tio Alberto? Tanong ko habang nakatingin sa kanya sa pagitan ng aking mga hita. Tumingala siya sa akin. Sabihin na lang nating, ito na ang una at huli. Gusto ko lang namang ituloy ang naudlot natin nun sa kusina. Ayaw mo ba, Derek? Pero kasi, baka mamaya, mahuli ho tayo ni Tio. Pagkukunwari kong nangangamba, kahit ang totoo, ay mas lamang na ang excitement na bumabalot sa akin ng mga oras na yun. Hindi niya malalaman kung hindi mo sasabihin sa kanya. Mapaglaro niyang sagot. Tsaka alam ko noon pa lang may gusto ka na sa akin. Alam ko kung paano mo ko tignan. Naging pilya ang ngiti ni Lani na parabang tuwang-tuwa siyang nagawa niyang masabi ang lahat sa akin. Sa puntong yun, wala na akong nagawa kundi hayaan na yakapin kaming dalawa ng pagnanasa. Unti-unting binaba ni Lani ang maiksing short ko. Halos mapakapit lang ako sa upuan nang tuluyang gawin akong instrumento ng kanyang pagkauhaw. Hanggang namalayan ko na lang ang sarili ko sa kama nilang mag-asawa. Malaya ko na sila ng buo ang pinapangarap kong babae. Nakangiting binukas ni Lani ang mga binti niya para sa akin. At sa puntong yun, ay para na talaga akong hihimatayin sa kaba at excitement. Sa huli, ay tuluyang naganap ang bawal na sandali sa pagitan naming dalawa ng misis ni Tio. Nang humupa ang kasabikan na bumalot sa amin, ay tila nagsisi ako at napansin niya yun. Derek, isipin mo na lang na regalo ko to sa'yo dahil mahal na mahal mo kaming dalawa ng tito mo. Wika niya sabay ngiti. Pero, nagawa niyo na rin ho ba to sa iba? Tanong ko habang nakahiga na siya sa aking bisig. Mabilis naman tong nagbago ng higa. Sa'yo at sa tito mo lang. Ano ka ba? Maniwala ka sa akin. Hindi na ako muling nagtanong pa sa kanya. Dahil alam ko namang nagsasabi rin siya ng totoo sa akin. 6 na buwan matapos ang nangyari sa pagitan naming dalawa. Tuluyan na nitong hiniwalayan si Tito sa hindi ko malamang dahilan. Dahil sa ayokong manghimasok sa personal na buhay ng iba, ay minabuti kong huwag na lang tanungin ang ibang detalye kay nanay. Pero nalulungkot ako. Pero may kutob akong matagal lang plano ni Lani ang kumalas sa kanilang pagsasama. Kung kaya't ganun na lamang ang ngiti niya habang nakahigato sa aking bisig nung mga oras na yun. Kaya siguro wala rin itong kahit konting bahid man lang ng pagsisisi sa kanyang mga mata. Dahil siguro kahit hindi nito sinabi sa akin ang totoo, ay regalo din ang turing nito sa nangyari. Hanggang dito na lamang po ang aking istorya at maraming salamat.